take note po mga kaibigan na sinabi ni David, binigyan tayo ng Panginoon. Ito pong sabi ni David, binigyan tayo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tayo po mga kaibigan, ano po ang, saan po nagmula ang Diyos ninyo? Dahil ayun dito, ayun sa sabi po ni King David na binigyan tayo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. So, ang Diyos natin ay ganun din po as a Christian, di ba? Ay ito din po ang Diyos ng Israel. Saan nagsimula? Nagsimula po kay Abraham, Isaac, and Jacob. And then yan na nga, ngayon, Israel. So yan po no, ang amazing po mga kaibigan, sinabi dahil binigyan tayo ng Panginoon ang Diyos ng Israel ng kapayapaan at maninirahan siya sa Jerusalem magpakailanman. So ito po no sa noong panahon ni King David ay dahil nga doon no, kung imagine natin yung kahon, kahon or kaban ng kasunduan, yun po 'pag, saan sila napunta ay dala-dala po kasi nila yon. Ngayon, gusto ni King David na magpagawa ng templo para doon na, ilalagay yung kahon ng kasunduan, para doon na mamalagi, yun po yung ibig sabihin. Ngayon, kung sa atin pong generation ngayon, sa buhay po natin, hindi na po natin iisipin na ang Diyos ay doon lang sa templo, kundi nandoon na siya sa tunay na templo. At good news po dahil ang tunay na templo ay tayo, 'di ba? Kaya amazing. Hindi na tayo hindi na natin kailangan pala pupunta ng templo or saan ba yung templo? Nasa Israel. O sa Jerusalem, 'di ba? Itong templo na itinayo ni David. Hindi na tayo pupunta ng Jerusalem para doon sa samba sa Panginoon. Dahil nasa atin na siya tumira, sa atin na siya naninirahan. Tayo po ang tunay na templo. Sa atin pong panahon, ating generation ngayon, nung na nga yung namatay na si Jesus Christ, nung nabuhay siya muli, nagkaroon na ng tunay na templo. At walang iba, tayo po yun. Amazing, di ba? Kaya amazing po talaga mga kaibigan. Amazing po ang Panginoon. Ngayon, kung magkaroon po tayo ng kaunawaan talaga, ay alam na natin na so ibig sabihin dahil nasa atin na nakatira, yung sinasabi natin, like me, Lord, I want to see your presence. Show me your presence. Yun pala, dahil nasa atin na, nasa atin na yung presensya. Di ba? Amazing, di ba? At to prove na nasa atin ang presensya, ito pong nasa Galatians chapter 5 verse 22, yung gift of fruits of the Holy Spirit. Ayan po yung presence, yung katibayan po ng province. Na tayo ay tinatahanan dahil na-receive natin. Ang katibayan na po yan kasi nasa atin na po yung presence of God, yung katibayan po na maramdaman talaga natin, na ma-testimony talaga natin dahil na-receive po natin yung gift of fruits of the Holy Spirit, yung kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, yung perseverance, pagtiyaga, yun, yung pagtiyaga po. Dahil kung wala po tayong gift of patience, perseverance, hindi po tayo makapagtiyaga. Kaya God is good po, di ba? Purihin po natin ang Panginoon dahil binigyan po tayo ng ligalong perseverance or patience. So kung meron man tayong mga trials, dahil may perseverance po tayo, patience na ibinigay sa atin, kayang-kaya natin, magagampanan natin, ma-overcome natin. That is the proven of the presence of God. Amazing, di ba? Kaya mga kaibigan, let's read the Word of God kasi yan po ang nagpapatibay. Word of God is a food for our soul. Sabi nga ng asawa ko sabi niya, um,
yun bang nagse-share po ako dito 'no, dito sa, ah, internet about God, mga words, sabi niya nag-aksaya daw ako ng panahon, wala naman daw akong mapapalas yung gano'n. Sabi ko, ayan nga oh, Proverbs chapter 22 verse 23, "Buy the truth and sell it not." Sabi ko, "Hindi lang naman 'yan, eh." Sabi ko. Pero ang joy ang joy po masaya po ako, sabi ko, "Hindi ako napapagod." Masaya ako, eh, sabi ko masaya ako natutuwa po talaga ako 'pag nakapag-share ako sa salita ng Diyos. Sabi ko, "Hala, na I cannot do this on my own." Pero nagawa ko 'to kaya tuwang-tuwa po ako minsan nagre-review po ako sa aking mga post, yung mga content ko po about kay God. Tuwang-tuwa po ako na masaya po ako, sabi ko, "God naka-share ako ng ganito, I'm happy." Sabi ko, happy ako, eh, masaya ako, eh, parang yun po ang nagpapalakas sa akin. Parang nanlulupaypay po ako 'pag hindi po ako makapagbahagi. Kaya sabi kahit po sa live po talaga, I really want to make live every day. Kaya lang minsan yung kasama ko maingay, mga ano, kaya hindi po ako makapag-live. Kaya nag-ano po ako sana may time. Kagaya ngayon, may tahimik. So, nakapag-live po ako. Kung tahimik lang sana palagi. Ayoko kasi yung mag-live ako, magto-talk ako about God. Tapos ang ingay, di ba? Siyempre, ano yon yung background. Kaya, pag walang pong ano, yan, nakakasingit po akong mag-live. But I really want to make live. God is my strength. His word give me inspired, nagbigay po ng inspiration po sa aking kaluluwa and my spirit. Kaya masaya po talaga. I'm so happy. Kahit po sabi ko, Lord, sana naman merong namang magsilip or mag-join sa akin to share the word of God. Pero kung wala man, basta mag-share lang ako, Lord, magbasa lang ako. For me, para sa akin din po. Kasi, di ba, dagdag sa aking kaalaman. Pero sabi ko, I make it live na lang kasi sayang din. May makakinig, makakarinig, at least nalalaman nila na may mga ganitong salita ng Diyos. Ngayon, sabi ko kung ano yung naunawaan ko, ibahagi ko na lang, isi-share. Kaya basta masaya po talaga ako at amazing. God is so amazing. Yun po talaga ang masasabi ko. Ah, gusto kong umiyak sa tuwa. Hindi po ako iiyak dahil nalulungkot, but tears of joy po talaga ang naramdaman ko. Minsan, kung may lungkot, kasi minsan inaano ka sa lungkot eh. Bakit kaya malungkot? Siguro meron akong hindi nagawa na gustong ipagawa ni Lord. So something that I feel inside my heart na parang lonely. So ito po, nagsi-share to make my soul alive, my spirit alive, no? My soul and spirit alive. The word of God. Gusto ko rin pong kumanta, sarap 'pag yung sarili mo na nasa Panginoon at may takot ka at gawin ang kagustuhan, no? Opo. Thank you so much, lover boy. Thank you po. Na naano ako sa ano. Thank you so much. Opo. At, the more na nag-talk sa Panginoon, parang doon po gumagana po ang pagse-share. Parang lalo pong naano yung talagang nararamdaman ba na yung kagalakan, nakakatuwa po, masaya. I like to talk about God, yung iba like my husband, talagang inano niya, ano daw ang mapapala ko, sabi ko, "Basta masaya ako," sabi ko, "basta masaya ako." Naramdaman ko kasi masaya, eh. Dati po, testimony ko po nung nagla-live po ako, sa YouTube po kasi ako nagla-live dati. Minsan, um, wala ding mga viewers 'no, I really felt crying. Parang nahiya po ako, ano na lang sabihin ng tao, nagla-live ako ng nagla-live wala namang nanonood.
Pero hindi pala, for myself, para sa sarili ko na rin pala, para matututo ako. At gano'n naman talaga 'di ba, the beginning lalo na kung hindi talaga sanay sa mga ganito, kailangan i-build up kasi nga kung ano yung ibinigay ni Lord sa atin, hindi naman kaagad-agad yan na pupunta sa taas 'di ba? So kung yun nga, kung ang sabi nga sa ano, yung muling pagkabuhay binigyan tayo ng kanya-kanyang katangian ng dingding. Kung ano man yun, i-motivate natin at who knows na iyon pala at tama pala na iyon. Kasi ang pagsasalita ng Panginoon hindi naman yung parang kagaya nung dati na harapan na, "Yan ang gagawin mo." Kundi the Holy Spirit, po how, 'di ba? Paano natin malaman talaga that God talk to us through the Holy Spirit or the Holy Spirit talk to us na gawin mo 'yan? Malalaman naman na gaya ng how many times I said, malalaman natin. Kasi we cannot do it naman na on our own, Kagaya po ngayon, nagse-share po ako sa salita ng Diyos. I don't have viewers. Meron ako isang viewers and thank you, I have 3 viewers now. And then may commentator na rin ako. Thank you po sa inyo. At, yun nga 'no, yung kagalakan po ng pagsasalita sa Panginoon. Kagaya po ng sabi ko nung una, nahiya po ako, I feel like crying, parang I feel alone, yun na nga. Pero yun, nagtatanong-tanong ako, paano kung nag-iisa lang magsalita sa Panginoon, hindi ka ba nahiya? Nagtatanong po ako ng gano'n tapos ang sagot sa akin, hindi kasi na may mga angels naman na nanonood. So yun ang, gano'n. So, nagbigay sa akin ng lakas yun. And then nakikita ko rin naman kahit sa street nung maliit pa ako, nakikita ko may nag-evangelize sa kalsada. Hindi naman sila pinapansin, So, gano'n din sa akin sa sarili ko ngayon na nagsasalita dito. Nagla-live ako and then reading the word of God, hindi pinapansin. So, hindi naman pala nakapagtataka kasi nga yung ngang mga mismong pastor na binabalewala, Ako pa kaya isang ordinaryong tao lang na makasalanan na, pinagwalang sala ng Panginoon at ito nga binahagi ko lang naman ang mga salita niya, 'di ba? At yun nga, naano ko rin na talagang may mga tao din na parang namamanhid po sila. Dahil sa dami pong mga taong nagbabahagi sa salita ng Diyos, hindi na nila pinapakinggan, namamanhid po sila. At gaya nung naalala ko yung sabi ng Panginoon na, sige, magmamatigas kayo, magmamatigas kayo hanggang sa darating ang panahon na mapaparusahan. May nabasa akong ganyan, And then another din na kung bakit hindi nila pinapansin ang nagsasalita or ang mga salita ng Diyos. Dahil hindi sila kabilang doon sa, yun na nga, ang sakit pong pakinggan pero ito po ang katotohanan. Masakit po sa kanila na sabihing hindi sila bilang sa anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos ay natutuwang makikinig sa salita ng Diyos. Ayon po dito na mababasa natin, sa Romans, mababasa natin 'yan sa Romans. Kaya naunawaan ko po na ang sa akin lang po, yun nga, tell the truth pa rin basta katotohanan lang kasi ang gusto ng Diyos, malaman talaga ang katotohanan. Kasi marami na pong nagbebenta, Marami pong nagbebenta sa salita ng Diyos at hindi naman po tayo, kung sino po kayo na hindi po tayo kabilang sa nagbebenta, kundi nagbabahagi po tayo talaga ng totoong-totoo dahil sa pagse natin sa Panginoon bilang pasasalamat na niligtas tayo kahit walang bayad. Alam ni Lord kung paano naman ang mga pangailangan natin, Kaya basta ako na-amaze ako, talagang amaze ako kay Lord. Talagang kung paano niya ako minold from bad ang pag-uugali. Masabi ko talaga minsan, "Lord, ang sama ko pa rin talaga kahit na nakilala ko na siya." Kasi minsan meron akong ano,
bakit naman yung tao na yan? Yung mga gano'n, yung comparison. Tapos yun, yung word ni God ang magpapa-remind sa akin na 'wag mag-judge, meron tayong kanya-kanyang taglay. So yun po, 'di ba? Kaya nga kailangan natin magbasa sa salita ng Diyos bilang alalay natin. Kasi kung wala po tayong guide sa pamagitan ng mga salita ni Lord, hindi po tayo makakagawa ng mabuti. Kagaya sa sarili ko po, minsan nakapag-isip ako, ano ba yung tao na yan? Bakit ganun, Lord? Ah, Masyado siyang ano, yung bang ano yung buhay niya at hindi naman siya nag-ano sa'yo, so nag-judge po ako 'no. So, the word of God will enter, gano'n, huwag kang mag-judge. Hayaan mo siya, si Lord ang parang ako ang mag-judge, ikaw ay gagawa ka kung ano ang pinagawa ko sa'yo. Kaya doon po, sabi ko, "Sorry Lord, So, ibig sabihin hindi pa rin talaga ako yung puso ko may something pa rin kaya tanggalin mo 'to Lord." Oh, 'di ba? 'Yan po, hindi po porke nagbasa tayo ng Bible ay ano na yung gaya ng sabi ng mga kaibigan ko na, "Sige ikaw na ang banal," gano'n. Yung bang paalalahanan yung pinapagalitan dahil hindi yan, mali yan, gano'n. Sasabihin ka, "Oh, ikaw na ang pinakabanal," gano'n, 'no? So, yan po mga kaibigan, magpapasalamat talaga ako kay Lord. Sana sa habang buhay po na magse po ako sa kanya na hindi po ako mag-iisip ng kabayaran, kundi, iisipin ko na may mga tao talagang lalapit sa kanya dahil may taong isang totoong nagseserbisyo sa kanya. Ayoko pong magaya din po. Sa totoo lang, sa Kings ba yun na nababasa ko yung kung paano po nag-ano si Solomon. Yun bang kung paano siya parang nag-betray sa Panginoon sa pamagitan po ng mga naging asawa niya na sumasamba po sa ibang mga Diyos-diyosan at siya na rin po parang nag-commit adultery siya 'no, spiritually kasi yung Diyos ng Israel, Diyos ni David at ni Solomon of course, pero nag-ano siya na parang napunta po siya sa ibang Diyos-diyosan. At yun po ang sinasabi ko rin sa sarili ko na ayaw kong magaya kay Solomon. 'No, na siyempre maengganyo sa mga bagay-bagay at no, temptation is very strong also. We cannot, hindi natin puwedeng i-underestimate kasi ang temptation sa tao kung tao lang tayo, malakas ang temptation kung wala po tayong Diyos. Eh, hindi po tayo Diyos kaya mag-depend po tayo sa Panginoon, lagi po tayong tatawag sa Kanya. Dahil marami pong temptation talaga. Ang kaaway niya gagamit po ng iba-ibang bagay kung paano po, kung saan po yung weakness natin gagamitin po niya yun. Ang dami ko pong nasubukan ng mga, ah, paraan ng mga temptation or mga trials po 'no. Kaya na na nahulog pero I'm still believe in God na hindi niya ako pabayaan, hindi niya ako i-ano sa kapahamakan. Dahil dito po sa internet minsan masasabi ko, "Lord, nafi-feel ko talagang" yung bang mga milagro po. Ewan ko po kung naranasan niyo po. Dito po sa internet talaga or something talaga sa internet ba, bakit hindi ko naman sinabi, inisip ko lang pero bakit something na may nakikita ako. I don't know kung right time na ba na sasabihin ko yung mga ganito, yung mga naranasan ko po. Pero ang nakakaalam lang po sa lahat ay si Lord kasi iniisip ko lang naman at yun. Kaya masasabi ko si Lord talaga nandito lang talaga siya, buhay na buhay. At nandito siya sa internet din. Imagine, kung tao man ang gumawa nun, pero bakit alam ba niya ang iniisip ko? Ang si Lord lang naman ang nakakaalam nun kasi wala naman akong sinasabihan. Kaya na-amaze po talaga ako mga kaibigan dito sa internet. Dito po kasi nag-start din ang aking milagro. Ginamit po ni Lord talaga ang internet para makilala ko siya. And then yun na nga, 'no? So, sa the right time, kung ano man ang right time na gusto ni Lord talagang sabihin ko yung mga naranasan ko po.
At, natapos na po ako sa pagbasa dito sa Kronika. At hopefully bukas busy pala ako. I'm not sure kung makakapag-live ako, but hopefully makapag-live po ako. Pagpatuloy ko po itong pag-live dito sa ano po, sa Kronika hanggang sa matapos po ako. Pagpatuloy Kronika and then Ezra. Alamin po natin dahil magaganda po ang mga nakasaad dito. Yan po. Ako po ay magpapaalam na at nagpapasalamat po ako. Lover boy. Thank you so much. At mag-share lang ako ng one verse. Okay, sa sarili ko po, tungkol po sa mga Diyos-Diyosan. Kasi masasabi ko po, nung unang panahon, para sa akin, itong pagsamba po ng mga ribulto, pagluhod, masasabi ko talagang sinamba ko sila sa sarili ko po at ito po ang isa sa inalis ng Panginoon. Hindi po kasi sinabi sa akin ng tao or walang taong nagsabi sa akin tungkol po dito, kundi nabasa ko lang po dito sa Biblia. Ito pong nasa Jeremiah chapter 7. Yung chapter na yan, nandyan po nakalagay. Mula po sa verse 16 to 21. Yan, basahin niyo po para malaman niyo po dahil yan po ay tungkol po sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. At ito po ang maibahagi ko kasi ito po ang nabasa ko dito. Sa Ezekiel chapter 20, verse 30. Ang sabi dito, sabihin mo ngayon sa mga mamamayan ng Israel na ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Dudungisan din ba ninyo ang inyong sarili gaya ng ginawa ng inyong mga ninuno? At sasamba rin ba kayo sa mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyusan? Sa akin pong nalalaman na ang Diyos-Diyusan ay hindi lang po tungkol sa mga images. Magiging Diyos-Diyusan din po pala itong halimbawa may kayamanan tayo mga alahas na atin pong binigyang halaga na yung bang tinitreasure talaga. And then yung mga pupuri din sa mga tao, yung ginagawang idol, yung pong mga halimbawa mga sikat na mga artista, magaganda, magagaling kumanta, yung mga taong ganyan, ay idol din pala ang tawag din dyan. Kaya maraming klase. Pero more than itong kinaayawan ng Diyos, yung bang tatawag ng ibang pangalan na hindi pangalan ng Diyos. Sa oras ng ating pagsamba, sa pag-prayers po na hindi po pangalan ng Diyos, ay yan po ay pagsamba din po ng mga Diyos-Diyusan. Kaya mag-ingat po tayo dahil pangalan ng Diyos ay napaka-importante po. Alamin po natin ang mga pangalan ng Diyos. Dahil ang pangalan ng Diyos ay may mga ibig sabihin din po. Huwag po tayong tatawag ng pangalan ng tao na hindi po Diyos. So hanggang dito na lang po at ako po ay magpapaalam na. And God bless po sa inyong lahat.